Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 na mga isla. Ayon sa pananaliksik ng mga eksperto ay may natagpuan silang mga buto ng sinaunang tao sa isla ng Luzon at tinawag nila itong Homo luzonensis, na nabuhay 709,000 taon na ang nakalipas, at may natagpuan ang mga mananaliksik sa kuweba ng Tabon sa Palawan. Ito ay ang mga bungo ng mga taong Tabon na natuklasan ni Dr. Robert Fox na isang anthropologist noong 1958. Kasama ang kanyang grupo na nagmula sa Pambansang Museo ng Pilipinas at natuklasan nila na may edad na itong 22,000 taong gulang na, at nadiskubre din ng mga eksperto na ang kuweba ng Tabon sa Palawan ay mahigit kalahating milyong taon na nilang pinamamahayan. Noong 300 BC naman ang mga Negritong galing ng Taiwan ang unang naglayag, papuntang timog at nakarating ng sa isla na tinatawag ngayon na Pilipinas. Namuhay sila sa isla at doon nagsimula mabuo ang mga iba't ibang native tribe at Muslim tribe sa buong kalupaan. Ang unang pagtuklas ng mga Europeyong Kastila sa isla ng Pilipinas, noong ika-16 ng Marso, 1521. Tumawag ang mga galye ng mga Europeyong Kastila sa isla ng Humunhon sa timog silangan ng Samar. Ang pinuno ng ekspedisyon na iyon ay si Ferdinand Magellan. Tinanggap sila ng ating mga ninuno bilang mga panauhin at pagkalipas ng ilang araw ay nilisan nila ang Humunhon. At naglayag sila papunta ng Limasawa at nadatnan nila doon ang raha ng Limasawa na sina Raha Colombo at Raha Siago. Tinanggap din nila ito bilang panauhin at bilang tanda ng pakikipagkaibigan ay ginawa nila ang santubuan noong ika-29 ng Marso taong 1521 at bilang tanda naman na napasa ilalim na ang isla sa kapangyarihan ng Espanya at Katolisismo, nagdaos ng misa at pinalagyan ni Magellan ng kahoy na krus ang isla at makalipas ang ilang araw ay naglayag naman sila Magellan papunta sa isla ng Cebu. Pagdating nila sa isla ay namangha sila sa kanilang nakita. Ng mga panahon na iyon ay sagana sa mga pampalasa at mga pagkain ng lugar ng Cebu dahil ito ang sentro ng kalakalan ng mga panahon na iyon. Agad naman silang tinanggap ng mga katutubo ang namumuno ng mga panahon na iyon sa isla si Raha Humabon at bilang tanda ng pakikipagkaibigan ay nagsiguro sila ng santubuan. Dito din ginawa ang kauna-unahang binyag upang maging Katoliko, si Raha Humabon at ang kanyang asawa ang kauna-unahang bininyagan upang maging Kristiyano, at binigyan sila ng pangalan na Carlos at Juana. Pinagkaloob din ni Magellan ang isang Santo Niño kay Juana at nagtayo din sila ng kahoy na krus bilang simbolo ng Katolisismo. Doon ay pinalaganap ni Magellan ang presensya ng mga Kastila at Kristyanismo sa buong kapuluan. Subalit di lahat ng katutubo ay nasiyahan sa mga ginagawa ng mga dayuhang Kastila sa Mactan. Sa pamumuno ni Dato Lapu-Lapu ay di nila tinanggap ang Kristyanismo at presensya ng mga Kastila na agad naman na ikinagalit ni Magellan dahil sa paniniwala nitong ang kanyang ginagawa ay para sa ina at Haring Espanya. Naglansad ng pag-atake si Magellan sa dalampasigan ng Mactan noong ika-27 ng Abril, 1521 sa pag-aakalang matatakot si Lapu-Lapu at ang nasasakupan nito sa kanila. Di naman natakot si Dato Lapu-Lapu kay Magellan at nilabanan nila ang mga dayuhan at pinawian ng buhay si Magellan, at natalo nila Lapu-Lapu ang mga dayuhang Kastila at si Lapu-Lapu ang kauna-unahang bayani na lumaban sa mga dayuhan sa kasaysayan. Samantala kahit natalo si Magellan paglipas ng 40 na taon dumating si Miguel Lopez de Legazpi noong 1564 at pinagpatuloy ang nasimulan ni Magellan sa kalupaan ng Cebu. Nagpatayo ng mga struktura, simbahan at mga pier si Legazpi at unang naging sentro ng kalakalan ng Cebu, at nang lumaon lumipat si Legazpi sa Maynila at tinawang kapital ng kalakalan ng Manila, at tumagal ng maraming dekada ang presensya ng mga Kastila sa Pilipinas at sinunod naman ni Ruy Lopez de Villalobos sa pangalan ng Prinsepe ng Espanya ang pangalan ng Pilipinas na si Prince Philip II at naging hari noong 16th century. Hanggang namatay sa katandaan si Legazpi noong ika-Augusto, 21,572 at inilibing sa San Agustin Church at tumagal ng mahigit 300 taon ang pagpapahirap ng mga Frailing Kastila sa ating mga Pilipino bago pa nabuo ang himagsikan noong 1892. Mga ka-history, nagustuhan mo ba ang paksa natin sa araw na ito? Kung oo, i-comment mo naman ang iyong impression sa iyong napanood para mapag-usapan natin at pakiclick na din ang like and subscribe button dyan sa ibaba. Maraming salamat po. Pinoy History Facts. Thanks for watching.